Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kamakailang pagbagsak ng presyo ng XRP, ang cryptocurrency na ginagamit po sa Ripple Network. Kaya ano ang mga dahilan sa likod ng biglaang pagbaba ng presyo ng XRP? At ano po ang maaaring mangyari sa susunod? Kaya yan ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon, umpisahan po natin ang sanhi ng pagbagsak ng presyo nitong si XRP. Nitong nakarang linggo, ang cryptocurrency market ay nakaranas po ng matinding pagbaba na nagresulta sa mahigit $2.2 billion na liquidation sa loob lamang ng 24 oras. Ayon po sa mga ulat, ang pangunahing dahilan nito ay ang desisyon ni Pangulong Donald Trump na magpataw ng mataas na taripa sa mga inaangkat mula sa mga bansang Mexico, Canada at saka China. Ang hakbang na ito ay nagdulot po ng pangamba sa posibleng trade war na nakaapekto sa kumpiyansa ng mga investors sa crypto market. Ngayon ay paano po nakaapekto ang pagbagsak na ito kay XRP? Sa gitna po ng kaguluhang ito, si XRP ay bumaba mula sa presyo nitong mahigit $3 at naabot na mula pa noong kung saan ito po ay naabot ni XRP mula pa noong kalagitnaan ng nakalipas na buwan ng January. Umabot ito sa pinakamababang presyo na $1.7 bago po muling tumaas at nag-stabilize sa itaas ng presyong $2. Sa kabila ng bahagyang pagbangon o recovery, si XRP po ay bumaba pa rin ng 15.73% sa nakalipas na araw. Yan, sino po ang analyst na nakatukoy sa pagbagsak na ito? Ayan. Isa pong market analyst na kilala bilang EGRAG ang nagbigay ng babala tungkol sa posibleng pagbaba ng presyo ng XRP noong January 29, kung saan ay sinabi po niyang maaring bumaba ito ng 40%. Binanggit niya ang bearish na shooting star candlestick formation sa monthly time frame bilang indikasyon ng posibleng reversal ng trend. Ayon sa kanya, kung ang susunod na kandila or candlestick ay magsasara sa ibaba ng $1.83, maaaring magpatuloy daw ang mas malakas na downtrend. Kaya ayan po ang babantayan natin dito. $1.83 na price level. Ngayon ay ano naman po ang nangyari matapos po ang prediction ni Ginoong EGRAG. Yan, totoo sa kanyang prediction, si XRP ay bumagsak sa bagong pinaka mababang presyo ngayong taon na $1.76. Matapos po ang pagbagsak ay napansin ni Ginoong EGRAG na ang mga bulls ay aktibong bumibili sa dip. Or yan, pag sinabi nating deep ay pinakamababang presyo at ito po yung tumutulong sa pag-stabilize ng presyo. Sa kasalukuyan ay nakikita po niya ang $3 bilang susunod na pangunahing target. Naniniwala siya na kung maabot muli ni XRP ang price level na ito, maaaring magsimula po ang bagong bullish wave. Ngayon ay ano naman po ang mechanism sa likod ng pagbagsak ng XRP? Ayon po sa isa pang market analyst na si Dom, ayan, ang kakulangan po ng liquidity sa order book ay nagpalala sa pagbagsak ng presyo ni XRP. Nang mag-withdraw po ang mga market maker ng kanilang bids, humigit kumulang $300 million na sell orders po ang pumasok sa market. Dahil walang sapat na buyers upang ma-absorb ang selling pressure, bumagsak ang presyo ng mabilis. Inihalin tulad po niya ito sa 2020 Bitcoin crash kung saan ang BitMEX ay nag-halt ng trading upang maiwasan po ang mas malaking pagbagsak. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng ibang mga analyst tungkol sa hinaharap or future nitong sa XRP?
Ngayon, si Anbesa, isa na rin po siyang market analyst, ay nagsabi na si XRP ay sinusubukan niyang mag-hold sa mid-range support level nito. Ayon sa kanya, ang pag-claim ng $2.45 ay magbibigay po ng magandang buying opportunity para sa mga traders na maaari pong magtulak sa presyo ni XRP patungo sa $3. Ayan. Sa kasalukuyan, si XRP ay nasa $2.34 at ang pagbaba po ng volatility ay maaaring magbigay daan para sa pagtaas ng buying activity. Ayan po ang chart na ibinahagi ni Anbesa. At ngayon ay ano naman ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders o investors, lalong-lalo na sa mga interesado kay XRP. Ayan, bilang mga traders or investors na interesado kay XRP ay mahalaga pong maging mapanuri at tayo ay maging maingat sa ating pagdidesisyon. Ang mga biglaang pagbabago po sa presyo ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa ating investments. Kaya't lagi pong tandaan na mag-research ng mabuti, sundan ang mga balita at huwag pong mag-invest ng higit sa kaya nating mawala. Yan, bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking pananaw, ang cryptocurrency market ay likas po na volatile. Ang mga pangyayaring tulad nito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-invest sa crypto ay may kaakibat po na risk o panganib. Malaga po ang pagkakaroon ng tamang kaalaman at diskarte upang maprotektahan ang ating puhunan. Kaya lagi pong maging updated sa mga balita at analysis at huwag pong magpadalos-dalos sa pagdidesisyon. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.